Minarkahan na ng PHIVOLCS at ng MMDA ang mga lugar na direktang daraanan ng West Valley Fault. Kabilang sa mga unang minarkahan ang 12 barangay sa lungsod ng Taguig. Yan ang tinutukan namin kasama si Dina Pagibitan. Inumpisahan ng markahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga lugar na direktang dinaraanan ng West Valley Fault. 12 barangay sa Taguig ang unang nilagyan ng thermoplastic markings na tatagal ng 5 taon. Kabilang dito ang mga barangay ng Pinagsama, North, South at Central Villages. Tuloy-tuloy lang yan. Sa gabal lang natin, tagulan ngayon. Siguro pag-uulan, titigil, gano'n. May daily reminder ka ng yung peligro at nandun na rin yung paghahanda. Yun yung gagawin din natin sa July 30. Yung drill sa lahat. Sakaling mapagpasyahan daw ng kanilang pamilya na lisanin ang kanilang bahay, ani Aling Rosemary sa Maynila pa rin nila pipiliing manirahan. Siguro dito din, mahanap na lang ng lugar na alam mong septic ka din. Kahit nakatayo sa ibabaw ng West Valley Fault ang 3 palapag na bahay ni Mang Ernesto, wala rin siyang planong abandonahin ito. Bukod sa walang ibang matitirhan, makikibali-balita na lang daw nangyayari. Hindi po ako aalis. Bakit po? Wala pa po kaming malilipatan, saka dito po ang trabaho. Lilipat kami man layo, wala naman trabaho, dito lang muna. Saka wala pa naman nangyayari. Kung may nangyari, saka kami lilikas po. Dahil nangungupahan lang si Gleisa, aalis na raw siya rito at makikitira muna sa kamag-anak sa Mandaluyong. Well, meron naman akong mga kamag-anak somewhere in Mandaluyong na wala namang fault line. Kaya sabi nga doon muna daw ako tumuloy for the meantime. Sa ngayon, wala pang nabubuong plano ang lokal na pamahalaan ng Taguig kaugnay ng tulong sa mga residenteng lilisanin ang kani-kanilang mga bahay. Gayunman, magbibigay sila ng suporta at tulong na gagawin sa mga bahay para malaman kung kakayanin nito ang posibleng lindol. Sa ngayon po, ang unang paabiso natin sa kanila, ininformahan po natin sila na maapektuhan sila, kagaya naman ng sinasabi at pinapayo ni Director Solidum, para makapaghanda tayo. Yung integrity ng bahay, kaya bang i-withstand yung ganun kalakas na pagyanig, no? At kasama na doon yung options sa ibinibigay natin sa kanila. Ang paghahanda nasa gobyerno at nasa mga tao din naman. Patuloy na paalala ng PHIVOLCS, seryosohin ang mga paghahanda kaugnay ng posibleng lindol sa bansa. Dapat maipaunawa sa kanila kung ano yung panganib ng pagbitak ng lupa, pero sa hindi lang dito, pati na sa buong Kamaynilaan at karating na probinsya, malakas na paghinig talaga ang kailangan tingnan. So, pag umalaw yung lupa, mabibitak, pero sabay noon, pagkatapos ng yanig, mas matagal yon. So, kadalasan at karamihan ng mga bahay, kung mahina, yun yung cause ng pagbagsak. Magpapatuloy ang pagmamarka ng mga ahensya sa mga lugar na dinaraanan ng West Valley Fault sa mga susunod na araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.